Hallelujah! Glory to God! Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Excited na ho ba tayo para sa pagdiriwang ng ating 48th anniversary celebration? Sino pong excited? Taas ang kamay ng mga excited. Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Hallelujah! Nakakatuwa po dahil ang Diyos na nagmamay-ari ng Jesus is Lord Church Worldwide ay patuloy po niyang pinapatunayan ang kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan at ang kanyang kadakilaan. At ang katotohanan po na tayo ay ito pong celebration natin ng sa October ng 48th anniversary, ito ay patunay na talagang ang Diyos ay tapat at siyang tunay na nagmamay-ari ng JIL Church Worldwide. Kaya po, ipanalangin natin ang tagumpay nito, mag-anyaya na po tayo, maghanda na po tayo para po sa ating pagdalo sa once a year na celebration ng tagumpay at kabutihan ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Excited na po ba ang mga taga-JIL Calamba? Parang mahina. Excited na po ba ang mga taga-JIL Calamba? Pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. We are truly excited for what God is about to do sa ating pong pagdiriwang ng ating pong 48th anniversary celebration. At minsan pa tayo po ay siguro tumayo lang saglit. Ano po? Kamayan po natin ang bawat isa. Yan po. O kay saya at kay ganda na tayong lahat ay sama-sama. Masaya ho ba kayo ngayong umagang ito? Come on! Kamayan natin ang ating mga kapatid. Tayong lahat ay sama-sama. Hallelujah! Mawawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya At kay ganda, tayong lahat ay sama-sama. maawit ng papuri, sumasayaw. Minsan pa, o kay saya. Kay saya at kay ganda, Napakagandang tignan na ang mga magkakapatid ay nagkakamayan, nagmamahalan, nagbabatian. Hallelujah! kay saya at kay ganda, Tayong lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri. sumasamba. Ngayon naman, ipalakpak natin ang ating kamay. Ang iyong kamay, itaas at iwag-iwag, sama-samang sisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, Itaas, itaas at iwag-iwag, sama-sama, samang sisigaw, sama-sama, samang sisigaw, sama-sama. Ipalakpak! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. ipalakpak ang iyong kamay, Sama-sama, samang sisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang sisigaw, sama-samang isisigaw. Diyos ay buhay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Yumuko lang tayo saglit, dakilang Diyos. Ikaw lang ang papupurihan, pasasalamatan, aawitan, sasambahin namin sa lugar na ito. Inilalaan namin ang mga sandaling ito sa iyo, maging ang aming buhay, lakas, pagmamahal, pagsamba. Walang ibang aangkin nito, Panginoon, kundi Ikaw. Ikaw na Diyos na siyang dahilan kung bakit kami ay buhay. Ikaw na Diyos na siyang dahilan kung bakit kami ay narito. Ikaw ang dahilan, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming buhay. Thank you for your love. Thank you for your grace. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral.
mag-sink in, Panginoon, makarating sa puso't isip namin ang mensahe ng iyong salita. At ito'y yakapin namin, maipamuhay, at magawa namin, Panginoon, ang iyong mga ipinag-uutos. Panghawakan namin ang mga pangako niyo. Sapagkat ang salita niyo ay buhay, totoo, makapangyarihan. Lord, we just allow your Spirit to move in our hearts. We just allow the Holy Spirit to move in our midst. We just let the Holy Spirit teach us, guide us, lead us as we worship the King of Kings and the Lord of Lords. I-bless mo rin, Panginoon, maging ang mga kapatid na nanonood ngayon via Facebook Live. Pagpalain mo rin sila, abutin sila, Panginoon, at patuloy na pagalingin sa anumang sakit at karamdaman. Pinupuri ka namin sa umagang ito, ibinabalik namin ang lahat ng karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Palapakan natin ng malakas minsan pa ang Panginoon. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Diyos. Thank you po sa ating worship team. Magandang umaga po, JL Calamba family. And once again, we are more than blessed for this wonderful day that God has given to all of us. This wonderful day that God has created for us to have another chance to worship the Lord in the beauty of holiness para patuloy na masamba natin ang Diyos sa kanyang kagandahan. Amen po ba? Pakisabi nga po sa katabi nyo, sabi nyo, kapatid, handa ka na bang makinig? Sabi nyo, excited ka bang makinig? Ayan po, ano ho ang sagot? Ayan, amen. Praise the Lord. So ngayon pong umagang ito, tayo pong lahat ay narito po sa isa sa mga napakadaming gawain, libu-libong gawain ng Jesus is Lord Church Worldwide. Dito po sa JL Calamba Worship and Healing Service na ang JL Church po, ito po ay non-sectarian, Christ-centered, full gospel Christian ministry. Ang ibig sabihin ng non-sectarian, wala pong itinataas na relihiyon o denominasyon, wala pong itinataas na anumang sekta, walang itinataas na tao, grupo, ano po o samahan, kundi ang itinataas lang natin ay ang ating Panginoong Jesus. Non-sectarian, Christ-centered. Siya po ang sentro ng pagsamba natin, ng pananampalataya natin, ng pag-awit natin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi anumang relihiyon, hindi ang sino mang tao. At ito po ay full gospel sapagkat lahat po ng ating pinag-aaralan ay nakabase po sa salita ng Panginoon. Pakitas nga natin ang ating mga Bibles. Naku, wala nang Bible. Pakitaas natin ang ating mga Biblia. Pakidala po natin sa isang linggo ang ating mga Bible sapagkat ito po ay buhay. Pag binubulay-bulay natin, nagkakaroon tayo ng buhay. Kakaroon tayo ng pag-asa. Ito din ay kagalingan. Kapag may sakit at karamdaman tayo, the Word of God is healing, is a medicine sa ating pong mga buhay. Nandito po ang lahat ng sagot sa anumang sitwasyon, anumang problema, any problem under the sun, makikita natin po ang sagot sa salita ng Diyos. Of course, ito po ay salita ng Diyos, love letter ng Panginoon na dapat binubulay-bulay ng kanyang mga minamahal na mga anak. So ang salita ng Diyos is life, the Word of God is life, hindi lang nagbibigay buhay, kundi ito po ay buhay. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos. Lagi nating binubulay-bulay, lagi nating binabasa, lagi nating naririnig upang lalong tumaas ang ating pananampalataya. Amen po ba? So next week, pakisabi sa katabi, next week, ayaw niyong sabihin sa katabi niyo, ha? Pakisabi next week, dalhin natin ang Bible natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Para po sa atin ito. Para sa ganon, ay validate natin, tama ba yung sinasabi ni Pastora? Nandito ba yan sa Biblia ko? Yan. Kasi full gospel eh. Pag sinabing full gospel, we preach the gospel, the full gospel of the Lord. Wala tayong binabawas, walang idinadagdag.
Actually, may kaakibat na parusa sa lahat ng nagdadagdag at nagbabawas ng salita ng Panginoon. So at this point in time, ngayong pong oras na ito ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. At may kinalaman pa rin po ito sa ating pong theme for the month of July. Pakibanggit nga natin ang ating tema sa buwan po ng Hulyo, Breakthrough, Patience. Sige po, lakasan ho natin. Mas malakas. Breakthrough, patience that sustains. May kinalaman pa rin ito sa tinatawag na pagtsatsaga. Habang tayo narito sa mundong ibabaw na ito, mananatili dapat yan sa puso natin ang isang bunga ng Espiritu. And that is patience, pagiging matiisin, yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, ay napakahalaga na nasa puso, nasa buhay po natin yan. So in line with that, I would like to share with you ang isang topic, katuruan na inilagay ng Panginoon sa puso ng inyong lingkod. At ang pamagat po nito ay, sige po, ayaw nang gumalaw nito. Ayan po. Pakibanggit nga po natin, pakibasa po natin. Basa po ba? No, pakibasa nga po natin. A heart set on true pilgrimage. Isang puso na niyayakap ang tunay na paglalakbay pananampalataya. Nakatuon sa tinatawag na paglalakbay pananampalataya. Sabi niyo, paglalakbay. Sino po dito naranasan ng mag-tour o maglakbay? Wala pa? Naglakbay lang sa panaginip. Sino dito naranasan niyang pumunta sa ibang bayan? Halimbawa, nagpunta ng Palawan. Nagpunta ng Davao. Nagpunta ng Bohol. Sino ho dito nakaranas na ho na maglakbay? Yan. Sige po, taas niyo po ang kamay niyo. Sino naman dito ang nakaranas na ng mga ibang bansa? Mag-tour. Nagpunta na ng Amerika. Nagpunta ng Hong Kong, Japan, Korea. Sino po? Pakitaas nga po ang kamay. Ayan. So gusto nyo ba na makapaglakbay din po kayo? Bakit ko po tinatanong ito? Sapagkat alam nyo po ba, tayo po na mga mananampalataya, tayo po ay naglalakbay. At kapag ang isang taong naging tourist, sa isang lugar, naging turista, sa isang lugar, may hangganan ho yung pagstay mo doon. Dahil kapag hindi ka agad bumalik doon sa itinakdang araw, petsa, ay magkakaroon ka ng mape-penalize ka, o kaya i-deport ka, o kaya mag-TTNT ka na lang, hindi ho yun tama. So, sa atin din po bilang mga Kristiyano, tayo po ay naglalakbay. At alam po natin na habang tayo nasa mundong ibabaw na ito, tayo itinuturing na mga dayuhan, foreigner. Pakitignan yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, turista ka pala, di ba? Ikaw pala'y foreigner. Foreigner. Sapagkat tayo po ay naglalakbay dito. Yung ating paglalakbay pananampalataya. Ito'y nararanasan natin ngayon habang tayo ay nasa mundong ito. At ang ating tunay na tahanan ay ang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. So habang tayo nasa mundong ito, we are just pilgrims. Sabi nyo, pilgrims. Ayan po. Sabi ng Psalm 84, verse 5. Pakibasa nga po natin, sabay-sabay. Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on a pilgrimage. Sa World English Bible po yan, translation. Mapalad ang mga taong ang kanilang kalakasan ay sa Diyos at ang kanilang puso ay nakatuon sa paglalakbay. Sa ibang translation po, happy are the people whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Doon sa World English Translation ay blessed. Pagdating dito sa HCSB, happy, mapalad, masaya. Ang lahat ng ang kanilang lakas ay sa Panginoon at ang kanilang puso
ay nakatuon doon sa paglalakbay. Tingnan natin itong 1 Peter chapter 1 verse 17 para mas ma-reinforce yung ating pong pagkaunawa dito po sa sinasabing tayo po ay mga maglalakbay. Pakibasa po natin 1 Peter 1:17, and remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So, you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Pakiulit natin, as temporary residents. Kaya tayo po ay temporary residents dito. Tignan nyo uli yung katabi nyo, sabi nyo, kapatid, dayuhan tayo dito. Hindi ito ang tunay nating bayan. Hindi ito ang tunay nating tirahan. Bilang Pilipino, mayroon tayong bayan, mayroon tayong bansa. Pero bilang mga citizens of heaven, ang tunay nating bayan ay walang iba kundi ang lugar na inihanda ng Panginoon. At habang tayo daw ay nandito sa mundong ibabaw na ito, ay tunay nga na tayo ay tinatawag na temporary residents. Dayuhan, tayo po ay nangingibang bayan lang. Tayo po ay namumuhay bilang isang dayuhan. Kung titignan natin ang translation po sa Tagalog. So, makikita po natin that the Bible often describes believers as strangers, exiles, and pilgrims on earth. Ito pong mga imagery na ito, itong mga larawan na ito, nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin that this world is not our home. Pakisabi nga po sa katabi nyo, this world is not our home. Mayroon tayong tunay na tirahan. At tayo ay darating doon sa itinakdang panahon ng ating Panginoon. Ngayon, habang tayo narito sa mundong ibabaw na ito, napakahalaga na tayo po ay mamuhay ng ayon sa nais ng Diyos, masumpungan ng Panginoon, na nabubuhay tayo hindi bilang mga permanent residents dito, but temporary residents. Kaya wag masyadong kapit na kapit tayo sa mga bagay sa mundo. Wag masyadong niyayakap ang mga paanyaya at kaway ng mundo. Sapagkat darating ang panahon na lilisanin natin ang mundong ibabaw na ito. Sa aklat ng Hebrews, makikita natin, the writer of Hebrews is telling the Jewish Christians to remember the heroes of faith. Kahit po yung mga bayani ng pananampalataya, sila Abraham, sila Jacob, sila Isaac, and the rest of the Bible characters na nabuhay sa mundong ito. Alam nila na mayroong bayan silang pupuntahan at yan ay yung pangwalang hanggan. At ang nais ng ating Panginoon, tayo po, bilang mga Kristiyano, ay masumpungan din po niya na alam natin at naunawaan natin, ako pala ay turista lang sa mundong ibabaw na ito. So meaning po, pakitignan natin, the dictionary definition of a pilgrim is a person regarded as journeying to a future. Our journey is from earth to heaven. Our journey is from earth to heaven because we are citizens of heaven. Tatlo na po ang citizenship natin. Sino dito Filipino citizen? Siyempre, tayo po yon. Bakit po? Dahil tayo ay nakatira sa Pilipinas. Tayo po ay pinanganak dito. Tayo ay taga rito, kaya Filipino citizen. Sino naman po yung mga 60 years old na? Ayaw itaas ang kamay, 60 years old. Anong tawag? Senior citizen. Nung naging senior citizen tayo ay kasosyo na sa maraming mga establishmento, may 20% discount. So ini-enjoy din natin 'yon. Pero mayroong isang citizenship na hindi natin dapat kakalimutan. At ito ay walang iba kundi yung heavenly citizenship. Kaya tatlong citizenship na po pala tayo sa mga senior citizen. Pakisabi sa katabi, kapatid,
marami pala tayong citizenship na ngayon. Pero ang pinakamahalaga at ang dapat ay ating tunay na pinaghahandaan at iniisip ay yung pagiging heavenly citizen. So we are just journeyers. Ang sabi dyan, our identity as pilgrims, tayo ay journeyers, foreigners, exiles, di ba? Temporary residents in this world. Kaya minsan po, dahil hindi ka talaga taga rito, hindi ka maintindihan din. Di po ba kapag nagpupunta tayo sa ibang bansa, di natin alam yung kultura, di natin alam yung lengguwahe. Why? Because you are just a foreigner. You're a tourist. So, ganun din po sa ating pamumuhay dito sa mundong ito. Saan magtataka tayo, bakit ganun? Bakit yung mali parang nagiging tama? Ibang-iba ang kaisipan ng mga tao na narito sa mundong ibabaw na ito. So the reason bakit parang naiibahan tayo because hindi talaga ito ang ating tunay na bayan. Kapag nakakilala tayo sa ating Panginoon. Noon po, nung hindi pa tayo Kristiyano, normal lang yan. Normal lang yung mga sinungaling, normal lang yung mga patayan, normal na lang parang hindi tayo masyadong concern ho dyan. Pero bakit nung na-born again tayo? Sapagkat iba na yung ating citizenship. Iba na yung ating tunay na bayan. Nagkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon at dahil dito, tayo ay mga naging anak ng Diyos at dahil dito, tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya ang sinasabi ng Bible, tayo ay hindi na taga rito, kundi taga langit. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Praise God. So every Christian is a pilgrim. Tayong lahat ng mga Kristiyano ay manlalakbay. Tayo po ay naglalakbay. And you know what? The commitment to the pilgrimage comes from the heart. Ay yung ating pong puso, yung ating pong commitment, itinalaga na natin ang ating buhay dito sa journey na ito, journey of life, the journey of faith. Nabubuhay ka hindi dahil sa nabubuhay ka hindi base sa mga bagay na nakikita mo. Nabubuhay ka base sa pananampalataya mo. We'll no longer live by sight, but we live by faith. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians 5, verse 7 o 1 Corinthians 5:7. Tayo po na mga Kristiyano, tayo po na nakakilala sa Panginoon, hindi na po tayo nabubuhay sa ating mga nakikita, kundi nabubuhay tayo sa pananampalataya. 2 Corinthians 5:7. Pakibasa nga natin, for we live by faith, not by sight. Kaya kahit anong makita natin sa mundong ito, sinasabi ng mundo, wala tayong pag-asa, wala ka ng kagalingan, wala ka ng tinatawag na pag-unlad, hindi mo na mararanasan ang mga bagay na pinapangarap mo sa buhay. Hindi ho tayo doon maniniwala. Ang paniniwalaan natin ay ang sinasabi ng salita ng Panginoon na tayo ay naka-destined sa tinatawag na tagumpay, kasaganaan, kapayapaan at mga himala ng ating Panginoon. Yan, lahat ng iyan ay available para sa mga tunay na anak ng Diyos. May pag-asa tayo. Amen po ba? Palapakan nga po natin ng malakas ang Panginoon. And God is calling you to a radical way of life, the pilgrim life. Yan po ang tinatawag tayo ng Panginoon. Tayo ay mabuhay bilang mga journeyers. Mabuhay tayo bilang mga sojourners, bilang mga pilgrims. You pursue God and the enjoyment of all that He is with all your heart. Buong puso mong pinagsusumikapan. Hanapin ang Panginoon, yung ating pagdalo dito, part yan ng journey natin. So ang ating pong pinagsusumikapan ay ang mga bagay na makapagpapalakas ng pananampalataya natin. Katulad ng pagdalo, pakikinig ng salita ng Panginoon. Ini-enjoy natin ang Diyos ng higit kaysa sa mga pleasures ng mundong ito. So, you pursue God and the enjoyment of all that He is with all your heart instead of living for this world's pleasures or for self-fulfillment. So kung nabubuhay man tayo sa mundong ibabaw na ito,
hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga sarili. Nabubuhay na tayo para sa Diyos na tumawag sa ating mga buhay. Amen po ba't nangako na siya ay babalik sa kanyang itinakdang panahon? Magtiyaga lang tayo. Amen po ba? Pwede bang tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, magtiyaga lang. Intayin natin ang katuparan ng mga pangako ng ating Panginoon. Sa kanyang itinakdang panahon, magaganap ang lahat ng bagay. And He will make all things beautiful in His time. Hallelujah! Praise God! Ano po? So mabuhay tayo para sa Panginoon, hindi para sa ating mga sarili. It is not good to just idle through this life, giving no thought as to how you are living. Ano po? Hindi po tama na nagpapalipas tayo lamang ng panahon sa buhay na ito na hindi natin iniisip, paano ako nabubuhay? No? Paano ako nabubuhay bilang isang pilgrim, bilang isang manlalakbay, bilang isang mananampalataya. So have a careful thought how you live the Christian life, how you live the pilgrim's life. Mayroon pong difference between a tramp and a pilgrim. Ano yung tramp? Pakibasa natin, lakasan natin. A tramp just sort of wanders through this life with nowhere in particular to go. Ito yung palaboy. Ang palaboy, hindi niya alam saan siya pupunta. Gala lang ng gala, palaboy-laboy, hindi alam kung saan siya pupunta. Ano po? So hindi tayo ganon. We are pilgrims. On the other hand, we know exactly who we are. Kilala natin sino tayo and where are we going. Ano po? Alam natin kung saan tayo pupunta. So tayo po ay mga anak ng Diyos, tinawag, pinili ng ating Panginoon, ibinilang sa kanyang pamilya, dati po kaaway ng Diyos, ngayon mga anak ng Diyos. Palapakan nga po natin ang kabutihan ng Panginoon. So alam natin kung sino tayo. Kaya kapag mayroong mga tao na parang inaalimura, inaalipusta tayo, ang tingin nila sa atin ay parang mga busabos, no. Sasabihin natin, Lord, I am your child. I am your daughter. Ako ay anak mo at alam ko, Panginoon, ipagtatanggol mo ako. Alam ko, Panginoon, tutulungan mo ako at bilang mga anak, mayroon akong mga karapatan, mayroon akong authority na tumawag ng Ama at tanggapin at ipanalangin ang lahat ng pagpapala na kailangan sa buhay na ito. At syempre, higit sa lahat, alam mo kung saan ka pupunta. Alam ba natin kung saan tayo pupunta? Saan nga po ba? Pakitignan yung katabi, pakisabi kapatid. Doon tayo sa tunay nating tahanan pupunta. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. So let us embrace our identity. The church today has ruined her distinctives, mistaken her mission, and traded her true treasure. Ito daw po yung nakakalungkot sapagkat hindi na alam ng church yung kanyang distinctives. Sino nga ba siya? Na mistaken na sa kanyang mission, ano ba ang dapat niyang ginagawa habang narito sa mundong ito. At minsan po, hindi na rin natin alam yung mga treasures na dapat nating angkinin sa buhay na ito. So kapag alam natin na tayo po ay mga pilgrims, this will shape our values, this will shape our priorities, and this will shape our decisions, our behavior. There is a mindset to adapt. Mayroon po tayong mga i-adapt na mga mindset. Ngayon po, tignan natin ang 4 na bagay about the pilgrim's life. Ano po yung una? The pilgrim's lifestyle. Pakibasa nga po natin. The pilgrim's lifestyle. We are called to live a godly life. Ano ba, paano dapat mabubuhay ang mga pilgrims, ang mga naglalakbay? Tayo na mga Kristiyano, mabuhay daw tayo ng mayroong busilak, matapat, malinis na buhay. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15. Pakibasa nga po natin yung verse. Sabay-sabay po, lakasan po natin. Be holy in everything you do, just as God is holy.
He is the one who chose you. So maging tapat kayo, maging banal kayo, mabuhay kayo ng may katuwiran ayon sa nais ng Diyos, sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal. Ang Diyos na pumili sa atin ay banal. Ang Diyos na tumawag sa atin, siya po ay Diyos na napakabanal. At ang nais po niya, sa kanyang mga tinawag, ay mabuhay din po ng may katapatan. Mabuhay din po ng may katuwiran. Parang napakahirap, lalo na sa mundong ating ginagawlawan. Parang it's hard to live, the Christian life. Andyan lahat sa kanan, andyan ang mga tukso, nandyan ang mga pagsubok, nandyan ang mga masasalimuot na bagay, nandyan ang kalaswaan sa social media, kahit saan ka tumingin. Napakahirap Nung isang araw po, nag-taping po kami sa ating prayer line na program. At ang isang topic po namin is parenting, the challenge of parenting in this digital era, digital generation. Paano mo pa palalakihin ang iyong anak? Di ba? Na hindi sila exposed sa mga hindi magaganda na mga tanawin o panoorin. Paano nga ba? Minsan nga, ang mga bata, ang mga anak natin, lalo na yung mga medyo bata pa, ay talaga pong nagiging babysitter na ho yung gadgets. Dami ko pong nakikitang ganon. Laptop pa nga Minsan ako po ay nagpapagupit, nakita ko yung bata nandun sa sulok, nagpapagupit yung nanay, yung gadget ang hawak. So, lang po, ito po yung generation natin, ito po yung mundo natin. So, papaano natin sila palalakihin ng tama at wasto? So, napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Napakahalaga po na ang ating pamilya ay tunay na naaakay natin sa tinatawag na tunay na pananampalataya upang hindi tayo ang malamon ng mundong ito. Some people, some Christians are being distracted, get sidetracked by the enemy, ang kaaway ng mundong ito. Yung boat daw po ay ang normal sa bangka, ito po ay nakalutang sa tubig. Imagine a boat in the water. The boat is meant to be in the water, but the water should not be in the boat. Diba? Hindi ang mundo ang mag-i-evangelize sa atin. Hindi ang mundo ang magtuturo sa atin. Tayo na mga Kristiyano, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang katotohanan. Tayo po ang mag-impluwensya sa mundong ito na punong-puno ng kasamaan. Hindi po tayo nagmamalaki, hindi yung self-righteous, kundi nandun yung habag. Dahil tayo, minsan sa buhay natin, kinahabagan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Tayo daw ay mabuhay sa liwanag ng Diyos, sa kabanalan ng ating Panginoon. Sabi po dito, pilgrims, that is who we are called to live holy lives, set apart from the sinful patterns of this world. It involves a conscious effort to resist temptations and pursue righteousness. Talagang mayroong conscious effort Let's be intentional na talagang labanan ang lahat ng tukso. Andiyan ang lahat ng tukso. And pursue righteousness. Lumakad tayo sa katuwiran ng Panginoon. Kaya ang sabi po ni Paul in Romans chapter 12, verses 1 and 2. So my dear brothers and sisters, anong sabi ng Panginoon? My dear brothers and sisters, pakitignan nga po natin, be ye transformed by the renewing of your mind. Diba? Dear brothers and sisters, I urge you to offer yourself a living sacrifice. Diyan po sa ibang translation, tignan po natin. Therefore, pakibasa natin, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2. Do not, verse 2 po,
do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Namamanhik si Pablo sa mga taga-Roma. Dear brothers and sisters, mga Kristiyano yun kasi brothers and sisters, sabi niya, in view of God's mercy, dahil sa kabutihan, kagandahang loob ng Panginoon, dahil sa kabiyayaan ng Diyos, di ba? Mabuhay kayo ng mayroong kabanalan. Ihandog ninyo ang inyong mga sarili bilang buhay na handog. Huwag na kayong umayon sa mga bagay sa mundo. Kaya yun po ang ng mga pilgrims Di ho ba? Yan ang mga principles natin, lifestyle natin. Huwag kayong umayon sa mga bagay sa mundong ito. Kundi mag-iba na kayo ng isip. Magbago na kayo ng kaisipan. Renewing your mind, transforming your mind so that you may be able to know what is pleasing. Para malaman mo kung ano ang malinis, kung ano ang kaaya-aya, at kung ano ang totoo, at kung ano ang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. We are being reminded of this fact that we should live holy lives because Christ is holy. Ang mga citizens of the world, citizens of earth, they indulge in fleshly lust. Yan, normal yan. Magkamali, normal yung magsinungaling. Ngayon nga di ba? Kahit bali, pwede nang baluktutin para magmistulang tama. Di ho ba? Ganyan na po ang nangyayari ngayon. Minsan di na alam. Kaya po napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. While the citizens of earth indulge in fleshly lust, citizens of heaven should never do so. We should have a lifestyle of godliness for the glory of God. Palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po is the pilgrim's battle. The pilgrim's battle. We are called to fight the good fight of faith. Tayo po ay tinawag ng Diyos para lumaban ng tunay na laban ng pananampalataya. Ano po? Sabi ng 1 Peter 1 verse 6, basahin po natin, sabay-sabay. Good News Translation. Be glad about this. Lakasan po natin. Even though it may now be necessary for you to be sad for a while because of the many kinds of trials you suffer. Verse 7, letter A, their purpose. Sige po, basahin natin. Their purpose is to prove that your faith is genuine. So, sa buhay na ito bilang mga naglalakbay, nais ng ating Panginoon na tayo ay makibaka, lumaban ng tunay na laban ng pananampalataya. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon, di natin pwedeng i-avoid yung battles. Hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Tingnan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, may pagsubok ka ba ngayong araw na ito? Di ba? Nasusubok yung faith mo, no? Bago ka pumunta dito, inaway ka pa ng mister mo marahil. Naku, Lord, tulungan niyo ako, Panginoon, kung kailan dadalo. Di ba? Yung anak ay talaga namang nagwala. Yung anak ay talaga namang sobrang nangulit. Malalaglag na ang patience. Malalaglag na yung bunga ng Espiritu. Diba? Kung kailan nga, diba? Actually, kung kailan dadalo sa church, at saka nakakaroon ng mga kung ano-ano. Why? Because the enemy is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sabi ng 1 Peter 5:8. Dahil ang kaaway, ayaw niya na dumalo ka. Ayaw ng kaaway na yung pamilya mo ay mag-church. Makapakinig ng Word of God. Kasi kapag makakapakinig ka ng Word of God, liliwanag ang kaisipan mo. Iiwasan ng mali. Diba? Lalabanan ng tukso. Hindi gagawin ang mga bagay na hindi totoo. Di talo ang dyablo. Kaya may laban araw-araw. Tignan niyo po yung katabi niyo, kapatid. Humanda ka araw-araw.
mayroong hamon kang haharapin. Mayroong laban. Araw-araw po yan. We will face hardships and trials as pilgrims on earth. Ano po? Hindi dapat iwasan. Harapin. You have to face it. You have to confront those trials. Dahil naniniwala tayo na sa bawat pagsubok, alam natin ang katotohanan na ang Diyos ay laging sasamahan tayo. Ang Diyos tutulungan tayo. Ang Diyos pagtatagumpayin po tayo. Parang mahina yung palakpak. Parang ayaw nating magtagumpay. Ano po? Ang sabi po dyan, we are in a war for the rest of the time that we are in this body. We are in a war. Tayo po ay laging nakikibaka habang narito tayo sa mundo. Hindi maiwasan yan. Ano po? But take note, our suffering is not meaningless. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Kaya pinabasa ko yung 1 Peter 1:7 ng paulit-ulit. So ang mga pagsubok, normal yan. Natural yan. Ano po? Yan po ay bahagi ng buhay. Habang naglalakbay ka. Diba, yung mga tourist, minsan, naku, naiwan ko yung luggage ko. Naku, ganito, ganyan. Naku, wala na akong pera. Naku, ang mahal pala ng mga bilihin dito. Buti na lang, nagbaon ako ng chichirya. Nagbaon ng noodles. Di ho ba? So, ang dami mong mararanasan din bilang isang tourist. No, na-delay yung flight. Yung mga ganon. Sa buhay din natin bilang mga naglalakbay, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, iba't iba din ang mga pagsubok na ating kakarapin. At mas mabibigat. Ano po? Kung hindi ka na-born again, hindi mo kakayanin. Pero nung na-born again ka, alam mo na ang pagsubok ay darating. Pero alam mo rin na may Diyos na mag-iingat sa iyong buhay. Magpapalakas sa iyo. At wag nating hayaan na masayang po yung mga sufferings na pinagdadaanan natin. These challenges are actually opportunities to demonstrate our faith, and hope in Christ. Ang mga pagsubok na yan, mga challenges na yan na ating nararanasan, wag nating hayaang masayang, may purpose yan. Ito pong mga challenges na ito ay mga pagkakataon para i-demonstrate mo na may pananampalataya ka. At ang pananampalataya mo ay totoo. Sinusubok man ang pananampalataya natin ngayon. Pero alam natin na magtatagumpay ito. Ito ay mananatiling gintong lantay dahil sa Diyos na buhay, na tumutulong sa atin at patuloy na nagbibigay ng kanyang biyaya sa ating mga buhay. Sabi ni si Job sa Job 23:10, and when I am tested, I shall come forth as gold. Diba? At kung ako man ay sinusubok, mananatili akong gintong lantay. Ang pananampalataya natin, kung itutuloy natin, ang 1 Peter 1:7 and 8, ang pananampalataya daw po natin ay dapat maging genuine. At ang isang paraan para ma-approve, yung ating pananampalataya kung tunay o peke, marami ngayong peke, di ho ba? Ang isang paraan po para matest kung ito ay tunay is kailangan dumaan sa pagsubok ang pananampalataya natin. Parang ginto, para matest mo, makilatis mo, kung may karat yan, totoo yan, kinakailangan idaan sa apoy. Kapag yan ay idinaan sa apoy at pinunasan mo, lalong kumikinang. Tunay yon. Pakisabi sa katabi, tunay yon. Diba? Pero kapag yung gunto ay idinaan sa apoy at nasunog, nangitim, anong tawag doon? Peke yon. Di ba? Alam nyo, ngayon mayroon ding mga tunay na faith, may fake faith din. Mayroon ding peke na pananampalataya. So napakahalaga na matest kung ito ba ay tunay. Dahil kapag ito ay tunay,
kahit anong gawin ng dyablo sa'yo, magtatagumpay ka. Amen? Because of your faith. You are going to fight the good fight of faith for the glory of God. Mapuprove mo na yung pananampalataya mo ay tunay. And therefore, our response to suffering can serve as a powerful witness to others. Ano po? Kapag naging na-test yung ating pananampalataya sa mga pagsubok, na pagtagumpayan natin, mayroon tayong patotoo. Mayroon ulit tayong mga kwento na ang Diyos ay matapat, na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagpapala. Yan po ang Diyos natin. And as pilgrims, we need to fight the good fight of faith. Laban lang kapatid. Pakisabi sa katabi, laban lang kapatid. Diba? Ang Diyos ang patuloy na mag-iingat sa atin. Pangatlo, the Pilgrim's Mission. The Pilgrim's Mission. Ano po ang ating mission? Yung iba po, mga tourist, nagpunta lang doon para magpa-picture-picture. Maganda tong ano na to, view. Picture tayo. Di ho ba? Yun ang mga turista, napunta sa ibang bansa. Ano po? Nagpapa-picture, mamamasyal. Ay, teka, pupuntahan ko nga dito yung ganitong sikat na lugar. Diba? Sa Paris, yung pong Eiffel Tower, di ho ba? Ayan. Say, pupuntahan ko yung ganito. So, nagpapa-picture ka. Yun lang po yung sa tourist ng literal dito sa mundong ito. Pero as pilgrims ng Panginoon, ano po, bilang mga mananampalataya na naglalakbay, mayroon kang mission. Pakisabi sa katabi, mayroon tayong mission. At ano ang mission mo? Yung mission ng Diyos. Kaya ka narito. You are God's ambassador. Yan, ang dami pong mga description ang Biblia patungkol sa atin. We are ambassadors of Christ, representative ng ating Panginoon dito sa mundong ito. So, andito tayo sa mundong ito, pinapayagan pa ng Panginoon na tayo ay manatili pa sa mundong ito to represent Him. Ano ho? To share, para sabihin natin, para patuloy nating ipakilala ang ating Panginoon. That's our mission. Diba? We are called to be patient and faithful as we fulfill God's work. We are called to patiently and faithfully fulfill God's work. Tignan natin ang 1 Peter 1:13. Pakibasa nga po natin ng malakas, sabay-sabay po. So, prepare your minds for service. Grabe to, no? Napaka-direct. Sabing ganun ng Panginoon, so, prepare your minds for service. Kayo na mga naglalakbay, mananampalataya ng Panginoon, huwag masayang ang paglalakbay. Meron kayong misyon na dapat gawin. Meron kayong gawain na dapat i-accomplish. Kaya di ba tanyo po yung ibang mga umuwi na sa Panginoon, nakalagay doon sa kanilang mission accomplished. Ano kayang naging mission nila? Church, tayo po may mission. Habang narito tayo sa mundong ito, hindi pwedeng baliwalain ang mission. We need to fulfill it. And as we fulfill it, we need to be patient. We need to endure. We need to be faithful. Tayo po ay dapat maging tapat. Tayo po ay dapat magtiyaga at gawin natin ang tawag ng Panginoon. Kahapon po, nagkaroon tayo ng Barangay Missionaries Training. Yung course natin, mag-iisang taon na po yon. Dito po. At ang isa po na mensahe na na-share ko po doon is that we are called by God and we are called by the Lord to fulfill the Great Commission. Tayo po ay mayroong ministry na dapat gawin. Hindi po tayo na born again lang, tapos okay na wala na. Hindi po. Na born again tayo, God has called us, God has saved us, and God has called you for a reason, for a purpose. God called you to be His servant para maging lingkod ng ating Panginoon. Kung paanong tayo po ay naging bunga ng divine rescue and mission ng Panginoon. Somebody shared to us the word na born again ka, nakakilala ka. Ngayon, it's
it's your responsibility naman to share Jesus to others. Amen po ba? Sa pamilya mo, sa anak mo, mahal sa buhay, kakilala, kaklase. Yung school po ng mga kabataan, nasaan ang mga kabataan? Parang mahinaan. Nasaan ang mga youth? KKBs! Mayroon kayong mission. Kung kayo ay nasa eskwelahan, your school is your mission field. Hello? Parang wala nang sumagot. Hello? Yung eskwelahan nyo po ang mission field nyo. Hindi lang ho kayo nandyan para mag-aral. Mayroon kayong mission. Ba't kaya ako dito dinala sa eskwelahang ito, sa university na ito? Dahil ikaw ay ginais gamitin ng Lord. Ang inyong lingkod ay product ng school outreach. Yung ilan dito sa mga YANs ngayon. Habang sila nag-aaral, kasama sila sa school outreach. Kasi yun ang nais ng Diyos. We have been prepared for service. Tayo po ay inihanda ng Panginoon sa paglilingkod. The transition from being a seeker or the rescued into a person sent out with purpose to serve and care for others. Tayo dati yung ni-rescue. We were translated from the kingdom of darkness to the kingdom of light, the kingdom of His own dear Son. Tayo ang ni-rescue noon. Nandyan din tayo sa putik ng kasalanan. Ano po, hindi natin alam yung mga tinatawag na tayo pala, hindi natin alam yung tinatawag na kabanalan. We are not familiar with that. Basta alam natin kung anong galaw ng mundo, yun din ang galaw natin. Di ho ba? No, Kuya Boots, di ba? Ganyan ang galaw din natin. Ano ho? Pero ngayon iba na, na-rescue tayo eh. Ano po? Dahil na-rescue tayo ng Panginoon, ngayon, tayo din naman ang gagamitin ng Lord para i-rescue ang maraming tao na wala pa sa ating Panginoon. Pag hindi sila na-rescue, mapapahamak sila. That's why, church, we need to arise. Diba? Kung ikaw ay nagtratrabaho, that is your mission field, yung pinagtratrabahuan mo. Ikaw ay tindera sa palengke, yung palengke ang mission field mo. Amen? Andyan ho ba kayo? Napakahalaga na alam natin kung ano yung ating mission. Though this commission was given universally, it is discharged locally as we put our hearts and hands together to get the job done. Yung Great Commission, ano po? It is discharged locally sa church. Kaya tayong lahat ay may mission. Pakisabi sa katabi, kapatid, may mission tayo. Alam mo ba ang mission mo? Ano po? Kaya tayo part ng local church. At importante na part ka ng local church para dito mo ma-enhance ang mga talents and gifts na ibinigay ng Lord sa'yo. Nung nakaraang linggo, nagkaroon din tayo ng DJ Graduates Homecoming. Di ho ba? Ilan yung dumalo? Nasa 350? Yun po yung mga gumraduate sa ating discipleship journey na ginaganap. Batches 1 to 5. Marami pang hindi nagkukumit. Kaya ang church gumagawa ng paraan on how we can integrate them sa ministry at sila din ay ma-encourage, ma-inspire na maglingkod. That is also the work of the church. Diba? Ang church ay nag-i-equip. Tayo po ay nag-train, nag-i-empower para yung mga disciples, sila po ay matrain at sila po ay gumawa, maglingkod at gawin nila ang service sa ministry, to do the works of ministry. Yan po ang purpose. Kasi hindi lahat pastor. Ano po? Hindi lahat. Nandyan po kayo. Kapartner, katuwang. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Sabi nyo, kapatid, kapartner tayo para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Kaya dapat bahagi tayo ng church and we belong to this family, to this church. It means that you can't live the way you want to anymore. But you must live according to God's will instead. We have motivation to work hard in service for Christ. So ang ibig sabihin nun, ikaw na pilgrim, ikaw na naglalakbay, ikaw na mananampalataya ng Panginoon, hindi mo na dapat sarili mo ang iniintindi mo.
lang, ano ho. Hindi lang yung sarili natin. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto ko. Hindi po. Ano ba ang gusto ng Panginoon ko? Ano ba ang gusto ni Lord? You must live according to God's will instead. Napakahalaga po na part ka ng isang local church. Congratulations po sa ating JL Calamba family. We are family here. Hindi lang tayo congregation. Pakitignan nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo, kapatid, pamilya tayo dito. Ano po? Alala ko yung isang kwento. Isang babae, sabi niya dun sa pastor, I don't need to be a part of any local church. Sabi niya, hindi naman ko naman kailangang magdalo dyan sa church. Hindi ko naman kinakailangan bahagi ako ng isang local church. Sabi niya ganon, I am part of the invisible church. Ba, invisible? Ano ho? Part ako ng invisible church. Kasi ang Diyos naman natin, hindi natin nakikita. Kahit naman saan ako naroon, pwede akong mag-pray. Okay naman po yun. Kahit saan ka naroon, hindi ka, pwede kang mag-pray. Pero yung part ka ng tinatawag na local church, napakahalaga. Sapagkat ito yung paraan, ito yung lugar on how you will grow. Kaya ang paalanan ng Hebrews 10:25, pagkakaligtaan ang ganitong mga pagtitipon, lalo na ngayon, masama ang panahon. Lalo na ngayon, malapit nang dumating ang Panginoon. Kasi dito tayo huhubugin. Dito tayo titibay. Dito tayo lalakas. So ang sabi niya, I'm part of the invisible church. So ang sabi ng pastor, ganun ba? Paano pag nagkasakit ka? Nasa ospital ka? Sino ang dadalaw sa'yo? Yung bang invisible pastor? Nagets ba natin? Ano ho? Kasi part daw siya ng invisible church. Kaya pag nagkasakit, kapag mayroong mga pangangailangan, ang dadalaw ay invisible pastor. Nung isang araw po, mayroon tayong kapatiran, nag-message, pastora, ako po kasi nung Wednesday, nandun po kami sa may bowling fellowship ang mga pastors ng Laguna. So nag-message, tumatawag pala, hindi ko po na-check yung phone ko. Hanggang sa nung nakauwi ako ng bahay, medyo gabi na po, nag-aral ako, magtuturo ako ng prayer revival night, kahapon sa Barangay Missionaries Training Course, tapos ngayon, mamaya may couples fellowship, by the way. So medyo gabing-gabi ko na-check yung message. Hindi naman ako ganun kaya lang ewan ko nung time na yon. Tapos nag-message po ako dahil yung kanyang kapatid ay ganito, medyo parang crucial, critical na condition, nasa ICU, etc. So ang sabi ko lang po, sige po, pray po tayo. So nag-pray lang po ako, tapos sabi kong ganon, basta have faith in God, nothing is impossible, just believe. I declare the divine supernatural healing touch of the Lord to be upon your ate. At alam niyo po, kinaumagahan din, natulog na po ako 11:30. Kinaumagahan, sabi niya, Pastora, praise God, kasi si ate from ICU, ililipat na po sa regular room. Ano po? Sabi niyang ganon. Tapos sabi ko, share yung word of God. Napakahalaga po talaga ng word of God. Sinishare natin sa mga mahal natin sa buhay. Kaya mahalaga din po yung part tayo ng local church para pag may mga ganon, problema, pagsubok, minsan din naman natin kaya lahat So we need guidance, the guidance of the pastor. We need the advice. We need yung prayers. We need yung covering. Importante po yan. Kaya nasa local church ka, para mayroon kang covering, may masasabi kang family. Di ho ba? Kapag tayo ay napupunta ng ibang bansa, di ba? Kahit ikaw ay tourist lang doon, mayroon kang masasabing pamilya pag may GIL. Nakakatuwa po, parang nasa Pilipinas ka. So this is very important. Lahat tayo dapat ay katuwang at kasama sa mission na ito. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, My dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kaya ganon, mga kapatid, brothers uli yan Pakibasa nga natin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, magpakatatag kayo. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
Diba? Encouragement din ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya kung ganon, mga kapatid, magpakatatag kayo. Huwag kayong matitinag. Kayo ay magpakalalim, kayo ay magpakalago, at patuloy na maglingkod sa Panginoon sapagkat ang inyong ginagawa at paglilingkod hindi mawawalan ng kabuluhan. May gantimpala. Palakpakan nga po natin ang Lord. And the pilgrim's hope. Ano po, ito po yung ika-4. The pilgrim's hope. Sabi po dyan, we are called to live with an eternal perspective. Ito po yung pag-asa natin. Ang mga manlalakbay, tayo po na mga mananampalataya, mayroon po tayong pag-asa. Doon tayo nakatingin. Kaya kahit anong hirap ang dinadanas natin dito, minsan yung iba siguro gusto nang bumigay eh. Lord, hindi ko na kaya. Apakabigat naman nito, Lord, na pagsubok. Pero kapag tayo ay titingin sa taas, alam nating may Diyos na nakatingin na umaalalay at umaagapay. Ang sabi po dyan sa 1 Peter chapter 1:13, kung mapapansin nyo, yung umikot yung ating katuruan sa 1 Peter, di ho ba, chapter 1. Anong sabi sa verse 13? Pakibasa nga natin. With complete self-control, put all your hope in the grace that will be yours when Jesus Christ comes. Diba? Habang narito kayo, naglalakbay, ang daming problema, pagsubok. Minsan matutokso ka na, pero pilit mong nilalabanan kasi yun ang tama. Hindi yung, kasi ginagawa na nila lahat. Ako na lang ang parang maayos dito. Di magpakaliwanag ka dyan. Amen po ba? Sa panahon, nagipit na kalagayan, tandaan natin, yan ang pagkakataon ng Diyos para ipakita ang kanyang lakas sa buhay mo. Amen po ba? Para ipakita niya na siya ay Diyos ng liwanag. Para ipakita niya that He is the strength of our heart and our portion forever. Give the Lord your best clap offering. Focus on the eternal. That's the place where you have your citizenship. Diba? Mag-focus tayo dun sa eternal. The pilgrim lives its day out of the power of hope. Kaya tayo araw-araw, mayroong lakas na mabuhay, na susustain tayo dahil sa pag-asa. Dahil sa pag-asa, nakikita natin sa mata ng ating pananampalataya. Kaya ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, naalala ko lang po, kung pwede nating i-flash, Colossians 3 verse 2. Pakibasa nga natin sabay-sabay. Set your minds on things above, not on earthly things. Ituon natin ang ating mga paningin. Hindi sa mga bagay sa mundo, kundi sa mga bagay sa langit. Ibig sabihin, focus on the eternal. Mayroon kang eternal perspective. Yun ang hope natin eh. Our blessed hope. That time will come, Jesus will come back. Will return. At tayong lahat ay kanyang susunduin para dalhin dun sa tunay nating bayan. Sa itinakda niyang panahon, in His time. And while we are still here on earth, we need to fulfill our mission. We need to be hopeful. Karoon tayo ng tunay na pag-asa. Sabi po dyan, live with the hope and anticipation of your heavenly home. The blessings that God has prepared for us cannot be ruined or be destroyed or lose their beauty. Yung mga nakalaan ng Panginoon, mga blessing na inilalaan niya sa atin, yung iba pong mga inheritance and blessings and rewards, hindi natin dito sa lupa makukuha. Nandun yan sa langit. Nandun yan sa Panginoon, pagdating niya. At tandaan natin, ang mga pagpapalang iyon na inilaan ng Panginoon para sa atin, hindi kailanman masisira, hindi kailanman mabubulok, hindi kailanman mawawala. Napakainam, napakaganda, napakadakila. Amen po ba? Yan ang mga inilalaan ng Panginoon na mga pagpapala para sa atin. Kaya tayo umaasa sa Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Endure hardships
with hope. So, kapag ang dyablo, pilit niya tayong dinadaya, wala naman, di naman darating si Lord. Hindi darating yung Lord mo. Noong panahon ni Pablo, sinasabi na yung second coming eh. Ano na ngayon? Ang tagal-tagal na yon. Panahon ng early church. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong tumigil. Maging patient pa rin tayo sapagkat ang nangako ay tapat. Babalik ang ating Panginoon. Amen po ba? Never give up. Never turn your back on God. Never walk away from your love of Jesus Christ. Wag na wag mawawala ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi ni C.S. Lewis, pakibasa po natin, ang ganda-ganda po nito. Sabay-sabay po. If we find ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we were made for another world. If we feel unsettled here, if we look around and think, this world is not as it should be, that's because we were made for something greater. We were made for God's kingdom. Dami mong makikitang pangit, mali sa mundong ito. Sabi natin, bakit ganito? Kasi hindi ka taga rito. Diba? Mas maayos yung lugar na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Because God has prepared something greater. Kung minsan naku-question mo ang Diyos, Lord, bakit ganun? Tandaan po natin, we were made for God's kingdom. This earth is not our home. Hindi ito ang tunay nating tahanan. May nakalaan, napakagandang lugar para sa kanyang mga anak. Amen po ba? Hallelujah! Sabi po ng Philippians 3:20, and I close. Ano pong sabi? Pakibasa natin. But we are citizens of the state or commonwealth or homeland which is in heaven. And from it also we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ, the Messiah, as Savior. Naiinip na ba tayo? Napapagod na ba tayo sa paglalakbay natin? Rest in the presence of the Lord. Rest in His love. Rest in the hope that we have, that blessed hope, that someday Jesus, who is the author and the finisher of our faith, He will come again. At papahirin niya ang lahat ng luha sa ating mga mata. Dadalhin niya tayo sa lugar na perfect, walang sakit, walang karamdaman, walang anumang pagsubok, walang trahedya, walang lindol, walang baha, walang korupsyon. Kaya mga magulang, mga kapatid, habang narito tayo sa mundong ito bilang naglalakbay, magpakasipag tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ng Lord. Tumayo po tayong lahat. Remember, the Christian life is the best way to live. Ito po yung pinakamasarap na buhay, yung Christian life. Di ho ba? Bagamat may battles, mayroong mga challenges, pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon.
Come on, lift up your hands before the Lord. So I live. Will I break through, Lord? Magtatagumpay kami because of your strength that sustains us all. I know your love. It will dispel all our fears. Lahat ng takot sa puso natin, tatanggalin ng Panginoon. God will dispel every fear in your heart. And by faith I will hold on, Lord, that I'll see beyond my Calvary. Bago natin muling awitin yung awit na yon, pinapadama lang ng Panginoon sa aking puso that some of us here, may mga kabigatan. Bigat na tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. May pagsubok, problema. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang problema. Ano po? At ang nais ng ating Panginoon, ilapit natin ang ating sarili sa Kanya. Iitsa natin yung ating mga problema, pagsubok na dala-dala ngayon. Bit natin, pasan-pasan natin. O maaring may sakit ka, may karamdaman. O may pangangailangan ka na mahigpit, matindi. Financial needs. No, kung may utang na dapat, obligasyon na dapat isettle. May problema marahil sa family and everything. God is the strength of our heart and our portion forever. Blessed are those whose strength is in the Lord. Ang kanilang lakas ay sa Panginoon. Na nakaset ang kanilang puso doon sa pananampalataya, paglalakbay pananampalataya. Nais ng Diyos na anyayahan kayo sa harapan. Hindi na po tayo mag-pray-pray isa-isa para sa inyo. But just by coming forward, step of faith, hahakbang ka, hakbang ng pananampalataya, ano man ang gusto mong dalin sa Panginoon, ano man ang gusto mong ipanalangin, just come with faith in your heart and God will touch your life. Hallelujah. Act of faith po ito. Lapit po tayo sa Panginoon. Come on, as we sing that song once again, for His glory. Oh, God is here. He will touch you. He will not say no to your request. He will heal you. He will bless you. He will save your family. He will renew your mind. He will transform your child, your erring child. He will touch your spouse. Kung may asawa ka na parang laging kumukontra, lagi kang pinipersecute. Oh, come on, this is your moment. Itaas mo sa Panginoon ang lahat ng problema at pagsubok na mayroon ka. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Hold on, mananalig pa rin kami, Panginoon, kahit sa gitna ng bagyo. And I will be complete. And I will be complete in you. For the last time. Yes, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Luwalhatiin natin siya. Sambahin natin ang kanyang dakilang pangalan. Pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan.
hindi siya bingi. Hindi siya bingi sa pagtawag mo. Hindi siya bulag na hindi kanya nakikita. Hindi maikli ang kanyang kamay. Kaya kang abutin ng Diyos sa iyong sitwasyon. Hallelujah. Oh, salamat, Lord. It's your love that will dispel every fear. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang patuloy na wawasak sa lahat ng takot na mayroon kami. Sa lahat ng pangamba na mayroon kami. And in 1 Peter, same chapter, 1 Peter. Same book, 1 Peter chapter 5 verse 7. It says, cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Cast all your cares. Bring all your cares upon the Lord. Dalhin mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga kabalisahan, problema, pagsubok, sapagkat siya lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Minsan di natin maramdaman, parang hindi nagmamalasakit ang ating kapwa, maaring mahal sa buhay, kung mayroon man. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. At ngayong umagang ito, nais niyang gumaling ka. Nais niyang pagpalain ka. Nais niyang gumawa ng himala sa buhay mo. Nais niya na iligtas ka. Nais ng Diyos na pagtagumpayin ka sa bawat araw ng iyong buhay. Bilang isang manlalakbay, nais ng Diyos na siya ang patuloy na sasama sa iyo sa paglalakbay na yan. Patuloy natin siyang anyayahan sa ating buhay. Sabihin natin ang mga panalangin na ito, Ama naming Diyos na banal. Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, inilalapit ko ang aking sarili. Tanggapin mo ang aking handog. Tanggapin mo ang aking buhay. Linisin at hugasan ako sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako. Kahabagan niyo po ako. At Ama, sa pangalan ni Jesus, narito po ako. Patuloy na nangangako na ako'y susunod sa iyo. Maglilingkod sa iyo. At habang ako'y naglalakbay sa mundong ibabaw na ito, ang aking pag-asa, ang aking lakas ay tanging ikaw. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan, sa himala, at sa kaligtasan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lang ang mananalangin habang ang lahat ay nakayuko, nakapikit. Yes, come on, just believe that God right now is going to touch you. God right now is going to bless you. Lahat ng pagsubok, kapatid. You can cry out to God. Pwede mong iiyak yan sa Panginoon. Naririnig ng Diyos ang bawat hinaing, bawat hikbi. Yes, hallelujah. Alam ng Diyos ang bawat pagtangis mo, pagluha mo. O naririnig ng Diyos, nakikita ng Panginoon. At sinasabi ng Panginoon, anak, sa patuloy na paglapit mo sa akin, tandaan mo, hindi kita bibiguin. Sinasabi ng Panginoon ngayon, sa iyo, hindi kanya ipapahiya. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, 2 kamay kitang tinatanggap at asahan mo, tutulungan kita sa lahat ng oras at panahon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Dakilang Diyos, nakikita mo ang iyong mga anak. Iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klase ng pagsubok. Problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa relasyon. Problema sa trabaho, problema sa pananalapi, problema sa kalusugan. May sakit, may karamdaman. Panginoon, sa oras na ito, ibukas mo ang langit at ibuhos mo, idaloy mo ang lahat ng tugon, lahat ng sagot sa kanilang mga panalangin. Idaloy mo ang iyong mga himala. Come on, habang nakataas ang inyong kamay, tanggapin nyo ang himala ng Panginoon. Oh, the windows of heaven right now is open.
the windows of heaven right now are open. Come on, say it. Yes, believe and receive right now the answers to your prayers. Believe, receive, claim your healing right now. Your miracle. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, claim right now prosperity, abundance, financial breakthrough, financial success, financial victory. Tanggapin ninyo ang kasaganaang pinansyal. Tanggapin ninyo ang kalusugan ng katawan. Tanggapin ninyo ang kaligtasan, ang kapayapaan, at ang tunay na katagumpayan. Come on, lift up your hands and say, thank you, Jesus. Pasalamatan nyo na ang Panginoon. Hallelujah! Sapagkat sinabi ng Panginoon, whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it and you shall have it because nothing is impossible with God. He is the God of miracles. Siya ay Diyos ng himala. Tanggapin natin ang lahat ng sagot sa ating panalangin. At ibalik natin sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Sabi natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mas malakas, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mas malakas, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen and amen and amen. Give the Lord the best clap offering. Woo!